Assalamualaikum and good afternoon everyone. Okay, so first time niyo bang mag-undergo ng guidance counseling? Yes po. Apo. Magkakilala pa kayong tatlo? Actually, ma'am, siya po nakikita ko sa Yes po, school. ma'am. Hindi ko pa-expect na dito po siya. How about you? Magka-schoolmate lang po kayo, pero I don't know yet. Okay, so I hope na intindihan tayo right after this, no, this guidance, this group counseling. So, before anything else, if you want to drink, meron tayong tubig dyan. Okay, feel free ha, walang kwa dito, walang discrimination, walang criticize. Okay, so before anything else, no, before tayo mag-go, no, sa rulings ng guidance, ng group counseling, let us first know each other, no? Introduce my name. My name is Lisa Kim Raghamish and I am your guidance counselor. So ako yung makikinig, magpapacilitate ng guidance, ng group counseling na ito. So kayo ba? Gusto ko rin kayong makilala at para makilala rin ninyo yung isa't isa. Mag-start tayo sa iyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. I am Bay Madeja, ma'am. I am 25 years old. Thank you. I am Siti Narisa. I am also 25 years old. How about you, ma'am? Assalamualaikum. I am Cassandra. And I'm also 25 years old. Okay, so 25 tayo, hindi nagkakalayo yung mga edad natin, no? So, since today, mag-undergo tayo ng group counseling, no? I will discuss first or orient you about the rulings and guidance, in group process or group counseling, no? First and foremost is confidentiality. Kung ano yung mapapag-usapan natin dito ay sa atin lang, hindi pwedeng ilabas, o hindi pwedeng ipagsabi. And also, no criticism. Walang pang-criticize, no? And second one, no, is yung role natin dito. Hindi natin ini-invalidate yung feelings ng iba. And instead, pinakikinggan natin. So, by the way, in confidentiality, meron tayong mga exemption. Pwede natin ilabas ito if it is necessary, no? For instance, sasaktan mo na yung sarili mo, or may sasaktan ka ng ibang tao. Yun yung mga exemption sa confidentiality. Kasi pwede namin ibigay yun sa mga sa mga authorized na pagbigyan. So, let's start. So, without further ado, no? So, nabasa ko doon na you are somehow experiencing stress, no? It is because of your masters, no? Nag-aaral kayo ng masters, right? Okay, sige. Kanino tayo mag-start? Sinong sasabihin? So, kanino tayo mag-start? Sa akin na Once again, good morning po. So, last year po, 2023, I enrolled po masters sa SKSU. So, actually, pag-enroll ko, ma'am, out of boredom lang siya, ma'am. And somehow, parang nape-pressure po kasi ako sa buhay, ma'am, sa situation ko ngayon na parang kina-question ko po yung sarili ko na hanggang saan pa ba yung kaya kong gawin para maging proud yung family ko sa akin. So, yun, nag-enroll po ako kasi, and another po, ma'am, I think na ito po yung solution, ma'am, sa pagiging unemployed ko rin po, ma'am. So, feeling ko parang mas magkakaroon ako ng edge or advantage sa mga kasabayan ko na magkaroon ng item. So, reality, ganun naman po talaga, ma'am. So, yun siya, ma'am. So, until naramdaman ko na lang po na parang tama ba itong ginagawa ko? Kasi, reality is, I am unemployed po. So, yun, ma'am. So, problema ko po, first po talaga is financial, ma'am. So, we all know that pag nag-aral ka naman po ng masters is very kailangan kang financial sa financially ready po. So, yun po. Parang these days po, ma'am, nasi-stress po ako sa mga bayarin namin. And idagdag na rin po kami yung mga
activity sa school na parang hindi na ko pinakain ng mental health ko. And kaya ko po kayo kinonsult ma'am sa ganito ma'am. And hoping na mais man lang yung nararamdaman ko ngayon ma'am. Okay, thank you. How about you, Eva? Ako nga kasi, parang same din kay mama din, ang naging situation ko. Kasi 2019 na po ako graduate, and until now, unemployed pa rin ako. And then, ang isa rin sa consider ko kaya ako nag-master's is for them. And also, kasi at akala ko is medyo makaka-help to sa akin para mag-boosting confidence ko kasi di ba unemployed ako. So, parang nagbaba yung self-esteem ko. So, yun pala, nung pumasok na ako sa pag-aaral ng master's, hindi ko na siya ganun kadali. Parang financially, emotionally, spiritually, ganun po. And then, ang hirap ko kasi pag wala kang kukuha ng pera, humihingi ka pa sa parents yun. Kasi, minsan kasi, pag may bayarin tapos wala kang kukuhanan, parang nakikita mo yung parents ko na, saan sila kukuha ng pera? Nahihirapan sila maghanap ng pera. Tapos, ako, ganun, wala akong work. So, nakakahiya naman din po, pero kasi wala akong choice. Kasi, Nandun na tayo sa sitwasyon ma'am. yes, ang hirap na rin i-let go kasi nakasimula na rin kami ni Mama Teng. Akala ko pala, ako na yung nakapag ng ganito, which is, Ako rin eh, ma'am. iba naman pala ganun din. And also, ang isa rin is, akala ko sa pag-masters ko is, mas magugustuhan ko yung pag-teach. Kasi in the first place kasi ma'am, hindi ko talaga nagustuhan yung pag-teach kasi hindi ko siya naging pangarap. Isa talaga ito sa hindi ko gusto na course. But kasi gusto ng tatay ko, may gusto ko na rin siya. And also, akala ko kasi sa pag-aaral ko ng teacher is mainabud ako sa pagtuturo. Until now, parang good, ina-accept ko pa rin na andito na ako eh. Kailangan kong panindigan na lang ito. Ganun po siya. Okay, so, ako naman po, I wasn't expecting that meron po akong similar na nararamdaman sa ikinig ko sa kanila. Parang in my part naman po is that I have similar po kami ng mga reasons or ng mga problems. It's just that ako po, employed po ako. I'm already teaching, pero po, nandoon pa rin po ako sa point na stress, pressure. Kasi kung nag-start ako ng master's ko po, same with them last year. Pero ang reason ko po bakit ako nag-master's is just that maybe peer pressure. Because I've seen I have some friends na gumagraduate ng master's, na magkakasama lang naman kami, pero nauna sila. So, I thought na sabi ko, what if ako rin? Para naman, sabi ko, inisip ko na, yun nga, siguro, pag nag-masters ako, mas madali akong makakuha ko ng permanent na trabaho, magka-item, mas madali akong makapasok sa kung ano yung gusto kong trabaho. But, in reality, sa na-experience ko po ngayon, hindi po siya ganun. Malayo po siya dun sa in-expect ko. Maybe because I'm not that interested. Kasi po, even though that, mahal ko po yung pagtuturo, but yung sa pag-aaral ko po ngayon ng masters, hindi po ganun. Wala po doon yung heart ko. I mean, yung pressured na po ako sa school, nagtatrabaho ako, tapos pressure din ako sa pag nag-aaral ako. Pag weekdays, nagtuturo. Pag weekends, nag-aaral naman ako. So, ang problem ko is yung time management ko po. Hindi ko na po alam kung ano yung, to the point po na kapag nagsasabay-sabay yung mga requirements namin, yung mga bayarin namin, na feeling ko, I feel lost, na parang hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko, na maybe I have, na to the point na naisip ko na end na lang po yung, what if isahin na lang, tapusin ko na lang lahat.
para wala na akong problema. So, yun po. Okay. But you are currently working at At private institution po, here po you are permanent? I'm not permanent yet, ma'am. I see But that is I'm- why you are studying your Yes po. I'm still hoping, I'm still, nagmamasters po ako para po, gusto ko pa rin po pumasok sa public teaching. Kaya po, I'm pursuing my master's. Okay, thank you. So, okay, so, a while ago, no, as I observed, pare-pare po kayo ng problem, stress, no, peer pressure, no, at gustong-gusto yung eagerness nyo na magkatrabaho. But, may napansin ako, no, puntahan muna natin, ano bang reason, no, bakit pinupursue mo pa rin yung pagmamasters, even though you don't love your profession? Parang yun, ma'am, kasi naisip ko rin na baka if ever matapos ko to, baka ma-in love rin ako sa profession na ito. Maasa pa rin ako. But, hindi pa rin ako sure. Pero, andun pa rin yung hope sa akin. And, yes, mahirap siya tanggapin kasi hindi talaga ako open sa, hindi talaga ako sure kung makaka-help pa talaga sa akin ito sa future. But tapos nasimulan ko na itong master's ko. So, feel ko, pag makagraduate ako nito, feel ko masatisfy ko din naman yung sarili ko. And also my parents. Kasi yung parents ko is grabe good silang mag-support sa akin. And pinupush good nila ako sa, kasi yung father ko kasi, ma'am, hanggang sabi niya kasi, hanggang kaya niya kaming paaralin ng gusto namin is buong siya, hanggang may trabaho pa rin siya. So, that's why parang naisip ko, ba't ako hindi mapatuloy ito kung meron akong supportive na parents? So, siya ko. So, that's how you handle stress. Yes, and also kapag sobrang stress na good ako, nag-i-sleep ako sa reality with the help of my phone, nanonood ako ng K-drama, nalilesen yung feelings ko, yung pressure ko, kasi di ba karamihan na sa mga batchmate ko, may mga work na, ganyan. Pero with the help of my phone, so nag-scroll sa mga social media, so parang nakaka-escape ako sa reality and also to talk to my friends. Nag-share ako sa kanila. And then, kasi kapag kasarap yung mga friends ko, parang wala lang, tawag lang. Ganun mo. Happy. Yes, ma'am. Actually, for me, similar kami, ma'am. Kasi ako naman po, I'm still continuing this, ma'am. Maybe because of my number one reason ko po is that, of course, for professional development. Yes, same kami. Professional development. At the same, kasi feeling ko po, if I will matapos ko po ito, makakatuloy siya sa akin sa professional, especially in our field. At the same time po, kaya din sa kanya because of my parents, because they always tell me na kung kaya mo namang mag-aral, so why not, mag-aral ka na kung gusto mo. Pero not knowing na ang problem lang is that they thought that I like this, but in reality, I'm not really interested. But since nandito na ako, tatapusin ko na lang because kapag hindi ko tinapos, natatakot ako sa disappointment na makukuha ko from them. Natatakot ako na lahat ng mga all this time they support me, but at the end of the day, hindi ko siya tatapusin. So, ayokong ma-disappoint kasi all my life, I've always been, iniiwasan ko talaga na magkaroon ng disappointment, especially from my parents. So, yun yung iniiwasan ko po. And maybe, kapag nasa point na po ako na I'm too stressed that I can handle yung pressure na nararamdaman ko po. Kasi po mahilig akong hindi, ako po kasi yung tipo ng tao na kapag meron po akong problem or pressure or stress na kinakarap, hirap po akong magsaya. Kasi po, yung tipo na naiisip ko po na kapag
magsasaya-saya ako na meron pa akong problema, meron pa akong mga baggage na dala-dala. So Hindi parang, natin deserve ma'am. yes, no? parang hindi genuine yung happiness na nararamdaman ko po kapag gano'n. So, ang ginagawa ko po is, before, paano po maisip, mahilig po kasi ako magbasa ng novels. So, I used to do that. Kapag too much stress, skip po ako muna sa trabaho ko. I'm allowing myself na magbasa, and after that, pero, hindi po gaya niya na lumalabas-labas lang because I can't really do that. Even though nalalabas kami pero wala yung, I'm not really genuinely happy because I know that pagdating ko sa bahay, meron pa akong mga tatapusin, meron na naman akong stress na mararamdaman. Meron na naman akong stress na kakaharapin, na pressure na kakaharapin. So, ganyan po siya. Yung sa part ko naman po ma'am, very similar din kami ng mga reasons and mga coping mechanisms po kung paano namin hinahandle yung stress namin. Sa unang tanong ma'am, bakit ako what makes me stay pa rin po sa or continue my master is that first of all ma'am, I want to continue learning is a continuous process and nagsisik pa rin po ako ng professional development and growth sa akin po. Thinking na yun naman po talaga yung number one na yung parang unang-unang ginagawa ng mga graduate na sa college, di ba? Nagma-masters nila. And yun po, nagsisik po ako ng professional growth. And then, in terms of handling my stress ma'am, first of all, I talk to Allah and I pray and binibigay ko na lang po sa kanya or tawag dyan, hinahayaan ko na lang po siya sa mga kadalhin sa laki ma'am. Yeah. And second is my family. They support me ma'am sa pag-aaral ko. Ang nakakatuwa po sa akin ma'am is that nababawasan po nila yung burden po na nararamdaman ko sa pag-aaral ko. Like, they are very supportive na. So, like, I am unemployed, so sila yung support sa mga finances ko. And then, especially my father. And then, ano pa ba? Sa coping mechanism ko sa stress, ma'am, is, of course, my friends. So, I made sure na nakikita ko sila at least once a week kasi they heal it's mayroon silang vibe na nai-heal nila yung Yes. stress, yung burden Yes, na true. dinadala ko ma'am. Although minsan meron din mga times na ayaw ko muna nagiging aloof ako Yes. sa kanila. So yun ma'am. Yun pa yung mga coping mechanisms. And another one, ma'am, dahil sabi niya na maybe yung about praying, ma'am, di ba? Kasi ma'am, napansin ko lang, every time I'm in my prayer mat, feeling ko po kapag after ko pong ibuhos lahat ng stress ko, may prayer mat, during praying, parang yun po yung number one nakakais ko na Yes. parang magaan na po siya, magaan na po lahat. Kasi Parang- feeling natin ma'am, parang Yes, parang nandyan siya to help. yes, tapos parang hinigop lahat ng pressure, yung stress. Burden mo. Yes, yung baggage burden mo. And after that, parang laban na lang ulit. Laban Kasi ulit. in reality, ma'am, ganun talaga sa Yes. buhay, ma'am. Hindi natin pwedeng takasan yung problema. The least we can do is to survive and to Deal with it. deal with it, ma'am. Go with the flow. Yes. Go with the flow. Okay, so actually, I understand your feeling. No? I actually relate at some point. You know, I know someone, 10 years na siya sa service. Wala siyang license. But nagmamaster siya. Unlike you na you are licensed holder, employed siya. And then suddenly, you know, when the licensure examination for teachers, lumabas na yung results sa PRC, nalaman namin pumasa siya. And you know, since 2004, if I'm not mistaken, 2014,
2024 pa lang siya na-hire. You know, when I talked to him, he said that, you know, Mom, I am very lucky. Sabi ko, how come? Sabi ko gano'n. Sabi niya, kasi lahat ng paghihirap ko, na paid off nung nalaman ko na pumasa siya sa LEP at the same time, permanent na siya. A year after ng pagkalabas ng PRC, i-hire siya ng school kung saan siya nagtatrabaho. And one thing na natutunan ko sa kanya, nakuha ko sa kanya, sabi ba niya, basta gusto mo, may paraan. Basta gusto mo, may paraan. Sabi niya, laban lang. Sabi nga daw ni Amir Khan, all is well. Yes. And life is not a race. Yes. Okay, so dito tayo sa last part na where we can share each other's thoughts, no? Relate to each other, no? Sa mga shinare ng mga kasama mo, ano yung feeling mo na kumbaga big realization para sa'yo? Yung realization ko sa counseling natin yun is that sa buhay pala, no, hindi ka pala nag-iisa sa mga problema mo. Like, merong isa or dalawang tao na nakaka-relate sa feelings, sa mga nararamdaman mo ngayon. So, parang malaking sayon lang sa akin, parang ginhawa sa akin na hindi pala ako nag-iisa, hindi pala ako kasama. So, kaya nasabi ko kanina, all is well. So, malalagpasan ko ito. This is just a phase, an era na pwede kong lagpasan because nandyan yung God para i-guide ako, ituro sa akin right path, yung nandyan siya to guide me, ma'am. And as long as kumakapit ako sa Kanya, may tiwala ko sa Kanya, He will help me, ma'am. You will, right after this, you will consider, no? Pwede ba kayong maging friend? Right Yes, after ma'am. this? I-add ko sila sa friend ko mamaya, siya. ma'am. Kasi magkaklasan din kami. Oh, magka-classic kayo. Yes, Yes, ma'am. Pero ma'am. di ko po alam na dito rin pala siya. Nagkita na lang kami sa labas, ma'am. May kasama na po akong pumunta sa school. Kasi malayong school namin, ma'am, sa masters. Tapos, madalas po talaga, mag-isa akong pumupunta. Anong campus ka, ma'am, sa Isulan campus? Yes, sa Isulan campus ako. Pero, pumunta rin ako sa Access. Tapos, madalas akong mag-isang pumunta doon. Ay, Tapos, sabay na tayo, ma'am. yes, tapos, kaya nang sabi ko po, nadalas worried ang parents ko, especially my father, na mag-isa ako lagi pumupunta doon. Tapos, 2 days pa yung klase, madalas. So, wala akong kasama umuwi, Biyahe, ma'am. umibiyahe. So, parang, I feel relief na sabi ko, maybe meron akong pwedeng tawagan. I-add ka lang sa Yes, GC namin, ma'am. I like that. Okay. How about realization? Thank you, ma'am. I-realize, ma'am, na hindi naman kasi karera ang life. So, ano pinagmamadalian ko? Di ba nga may mga tao nga dyan na 40 years old pa nagkaka-pamilya. Pero sila yung successful sa buhay, ma'am. Yes. Di ba nga may isang tao na 60 years naging millionaire pa? Yes. So, baka, in the future, baka maging millionaire din ako, di ba? So, mali Inshallah. natin. Amin. Inshallah. Yan siya, ma'am. Okay. So you will still consider same question, no? Gusto mo ba sila i-consider na friend? Of course! Why not? Tara, hang out. Hang out. I realized po, ako po kasi yung tipo ng tao na, guys, sabi ko na first time ko po to, kasi ako po yung tipo na hindi ko talaga ako nag-share ng, especially may mga ganitong problem, hanggat maaari, sinusolve ko siya ng mag-isa. Hanggat maaari, kinikim ko siya, hanggat maaari, inisip ko na kaya ko naman, kaya ko to, I don't need anyone na makakatulog. Pero I realized po na hindi naman po masama kung paminsan-minsan or at some point na i-share mo siya sa iba. Kasi maaari na kapag share mo siya sa iba, or ganito po na malaman mo na hindi naman pala, hindi ka nag-iisa. May mga tao na same kayo ng nararamdaman, same kayo ng problem, na yung akala mo na hindi mo kaya, pero sila lumalaban sila. So ikaw na akala mo hindi, kaya mo rin naman.
So, hindi siya, yun po, hindi masama na i-share mo yung problems mo sa iba kasi possible na kapag sinare mo siya sa iba, yung iba, yung pag-share mo, makatulong ka sa kanila at the same time, makatulong din sila sa iyo. So, yun po yung nangyari. So, okay, thank you. So, do you find this group counseling, baka at least na-ease yung mga Yes, ma'am. Oh, alhamdulillah. And maybe we can see each other no? Sa next na session. I hope that you are still willing to talk Yes, about of your course. burdens, no? And congratulations, no? At kahit paano nakatulong ako. Okay, and lastly, no? Let me just leave, no? Some keynotes, no? That could help you. Again, life is not a race. You're still young, no? You can still fly, no? Fly higher than others. And do not ever compare yourself to others. You are unique, no? In some aspects. And I hope that, inshallah, magkikita tayo ulit. No? May second session pa. Yes. No? And willing, no, anytime you can go to my office, no? Or I have actually my number. I can give my number to you guys. Anytime na kailangan niyo ng tulong, no, especially let's have an appointment. No? Okay, so thank you and congratulations sa mga na-free na baggages, no? And inshallah, magkikita tayo. No? Thank you, ma'am. Thank you, See you again, ma'am. Thank you, Yes. Cass and Ma'am C. Yes. Okay, so